Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Pinoy Trending. Title, Representative Abante o Bishop Abante. Ibinahagi ang salita ng Diyos sa impeachment hearing. Oh, grabe oh. Talagang hindi magpatalo. Kailangang gampanan niya ang kanyang trabaho na bishop. Baptist bishop ito ha. Hindi siya bishop ng kung ano-anong grupo. Baptist. I don't know kung mga kaibigan kong Baptist, tuwan-tuwa sila, very proud sila na may isang Baptist congressman na nagbabahagi ng salita ng Diyos sa impeachment trial. O, pakinggan natin siya. Ang galit ng Diyos is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men. Ang unang-unang nagbigay ng batas, walang iba kundi ang Diyos. Dalawang konstitusyon ang pinapaniwalaan ko. Unang-una, ang tinatawag kong Sacred Constitution na binasak ko lamang po ngayon sa inyo. Ang pangalawang pinapaniwalaan ko ay ang Divine Constitution na mismong ang Diyos ang gumawa. Now you take note, mga kaibigan. The law of Moses was actually delivered by Moses on the behest of God Himself. Ibig sabihin, ang unang-unang nagbigay ng batas, walang iba kundi ang Diyos. Palagay ko naman, tayong lahat dito, walang pasubali na naniniwala sa Diyos. Hindi po ba? Now, ano po nakalagay sa Divine Constitution na tinatawag kong Biblia? Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Of course, sa amin, sa theology, pag pinag-uusapan ng theological knowledge, ang pinag-uusapan pong truth dito ang Panginoong Jesucristo. But common knowledge will tell us the truth can be anything that people should know. Because only the truth, when people know it, can the whole nation be set free. And those who are guilty can be penalized. Yun po nakalagay, ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Naniniwala po ako in the judgment of God. Katulad na paniniwala ko in the judgment of human law, naniniwala din po ako in the judgment of divine law. Ito po ang sinasabi sa Romans 1:18. For the wrath of God, ang galit ng Diyos, is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Ang nakikita niyo ang sinasabi ng Biblia, mayroong mga taong hinahawakan ng katotohanan na ginagamit sa kalokohan. Oho, yun ang ating sinasabi ngayon. Tingnan niyo kung gaano kasakit ang unang-unang... Yun. So, ito lang ang comment ko niyan. Salita ng Panginoon. Not everyone who calls on me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who follow or are doing the will of my Father God in heaven. Hindi porke nagsasalita ka nagbabahagi ka ng salita ng Diyos, tunay ka ng alagad ng Diyos. Kasi, even the devil, si Satanas mismo, kabisado rin niya ang Biblia. Yung temptation ng Panginoong Hesus nung nag-fasting siya. Yung pangalawang temptation, sabi ng Diablo, ayon sa kasulatan, hindi pababayaan ng Diyos na masaktan ka. Kaya tumalon ka dyan. Sabi niya, galing sa templo. Tumalon ka. Dahil sasaluin ka ng manghel. Hindi ka masasaktan. Yun. I think sa keynote ni Satanas sa Proverbs ata yun o Psalm. Yung ganon. Ito ang sagot ng Panginoon na isulat. Do not test the Lord your God. Kaya hindi porke nagsasalita ka ng salita ng Diyos, ano ba? Yung, sabi ng Panginoon, these people honor me with their lips, but their heart is far away from me. Maraming mga peking preachers ngayon. They are false prophets. Yan yung isa sa mga indication na in the last days, false teachers, false prophets will arise. Kaya mag-ingat po tayo. O, Sunday ngayon. Nagsimba. We have the right to choose. Saan tayo magsimba? Yung iba, nag-ano lang sa TV, nakikinig sa preaching. Ako, nabiktima ko niyan.
Nanonood ako sa TV, ang galing niyang preacher. Only to find out, false teacher pala, false prophets. So how do we know? Sino-sino yung mga false teachers, mga false prophets? E di magbasa tayo ng Biblia. Dapat, yung sinasabi ng preacher na yan, bishop na yan, ay hindi taliwas sa sinasabi sa Biblia. You will know them by their fruits. A good tree will bear good fruit. Lifestyle. Tingnan nyo ang lifestyle. Malala ko doon, yung mga false prophets na grabing sobrang sikat. Grabe ang yaman nila. May sariling jet. Lifestyle nila sobra-sobra. Malayo sa lifestyle ng Panginoong Hesus natin dahil ang Panginoong Hesus wala siyang tahanan. Wala nga daw siyang unlanan. He was a carpenter's son. And speaking of, malala ko si Congressman Abante, nung unang talakayan dyan sa impeachment ni VP Sara, na nahuli kam siya, may relo siya na mamahalin, na Richard Mille ba yun? Estimated price is 20 to 30 million pesos. Nahuli siya. Mamaya hindi niya na isinoto. Ano pa yung mga yung mamahalin niyang mga sakyanan. Ganon. So, makita nyo, just look at their lifestyle. Ano pa? Kasama siya, number 1 siya sa listahan ng Brave 18 Marines sa maleta. So, salamat po, Bishop Abante. Tina, keep on preaching the word of God. Salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.